Gumaganap man ang libo-libong kasalanan, katumbas ito ay isang persa ng kabutihan. Kahit gano'n pa man kalakas ang kadiliman ni Judas, sa bawat butas lulusot pa din ang katotohanan. Natuklas sa liwanag ay masigit kahit matay nakapikit, dahil bukas ang isip. Naalala iba't ibang karanasan, sa bawat aksyong gagawin ay dapat panindigan. Huwag magkunwari para walang pagsisihan, lahat ng sinungaling ay pinaparusahan. Magandang araw sa inyo mga kap. So yun, nung mga nakarang araw na medyo hindi maganda yung dumaan sa atin. Dinaanan tayo ng bagyo. Actually nakakapagtaka, no? Kasi marami akong nakita na nakita ko sa wall ko, yung sa personal account ko sa Facebook. Yung ibang mga lugar na dati hindi binabaha, binabaha na rin ngayon, ano? Iba na ang panahon ngayon, grabe. So, sa lahat, ingat-ingat po tayo, no? Keep safe lang lagi. I-priority natin yung yung safety. And kung halimbawa naman na yung trabaho natin hindi naman ganun maapektuhan yung trabaho, no? Pwede naman siguro na na wag munang pumasok. Swerte kasi yung yung mga naka-work from home, 'di ba? So yung mga yon, swerte yon. Paano naman yung kailangan kang bumiyahe, 'di ba? May mga kailangan bumiyahe para makarating sa trabaho nila. Yung mga yon pag-isipan natin mabuti kung magri-risk tayo, 'di ba? Alam naman natin kung gaano kahalaga yung trabaho, pero meron pa bang mas mahalaga sa safety, 'di ba? Kasi real talk lang, ang kumpanya naman natin to be honest, based on experience na rin. Kung ang empleyado nila halimbawa may mangyari sa empleyado nila na hindi maganda, isang araw, 2 araw, malungkot, makikiramay. Pero 3, 4, 5 days, makikita nyo ang bilis wala na. Alam mo yun? So, to be honest, walang ang kumpanya, madali ka lang niyang papalitan. Kung ano man mangyari sa'yo, madali sa kanila yan. Kaya, para sa akin, mas priority pa rin dapat lagi natin yung safety. So, yan. Well, anyway, imagine na lumamang kagad yun ng 3 minutes. Well, ayan, ngayong araw na 'to mga kap, meron tayong re-reactan. Ito si Kuya Rick's, Kuya Rick TV, no? Ito yung exploration niya or paranormal investigation niya sa Sempio Mansion. Well, hindi pa ako nakakarating ng Sempio Mansion, pero marami na akong nakitang nakapag-explore or nakapag-investigate diyan sa lugar na yan. And merong iba na meron namang naka-capture, merong iba na hindi nagsa-success or walang naka-capture talaga. Pero iba-iba no? Pero hindi naman ibig sabihin na pag wala kang na-capture, hindi na haunted yung lugar. Meron naman kasing pagkakataon na pwedeng ang mga entity o ang mga spirits ay magparamdam sa akin, sa'yo hindi, or the other way around, 'di ba? Pwedeng sa'yo magparamdam, sa akin naman hindi. Pero yun nga, hindi ibig sabihin na pag wala kayong na-capture, wala kayong naramdaman, hindi na haunted ang lugar. Meron pa rin. Nakadepende na lang siguro sa timing. Pero yun nga, wala naman kasi nakakaalam ng tamang timing sa ganyan. Yung sasabihin nila na 3 o'clock AM ito yung witching hour, 'di ba? Totoo lang, hindi ako naniniwala dun .
although maraming nagsasabi na iba pa rin daw, kumbaga most of the time, nandun talaga yung mga paramdam. Pero sa akin parang wala namang oras. Parang para sa akin ang lugar, kung haunted yan, 'di ba? So, tingnan natin 'tong kay Sir or Kuya Rick, TV, kung anong, kung may na-capture ba sila or paanong investigation ang gagawin niya, 'di ba? So, may kasama siya rito, hindi ko kilala kung sino, pero tingnan na lang din natin kung ano, 'di ba? Ngayon, samahan niyo ako na imbisigahan kung ano ba yung nababalot at kababalaghan dito sa Espina de Leon Sempio Mansion. Tara, samahan niyo ako. Sa bang demonic entity ba? Batay. Oo, lakas. Gano'n lakas. Grabe. Bago natin simulan, May pendulum. ay alamin muna natin kung ano nga bang kasaysayan meron itong Crispina de Leon Sempio Mansion. Ang Sempio Mansion ay ginawa noong 1890s, kaya isa ito sa pinakamatandang mansyon sa San Miguel, Bulacan. Sa Sempio Mansion din raw tumuloy o natulog ang bayaning si Gregorio del Pilar o mas kilala sa tawag na General Goyo, ang Batang General. Bukod doon, Alam mo yung maganda rito kay kay Kuya Rick, meron din siyang ganito mga history, which is mahalaga naman, 'di ba? Kahit papaano natututo tayo, 'di ba? Kasi kung pabasa lang natin panonoorin ito, mag-iisip pa tayo, ano ba meron diyan sa MP Mansion na 'yan, 'di ba? So, kudos sa lahat ng mga content creator na may ganito, na nag-e-effort para magbigay ng history ng lugar. So, at kami namang mga audience, kumbaga ay nagbe-benefits din. ay meron ding malagim na kasaysayan ang Sempio Mansion na ginawa ring kuta ng mga Hapon kung saan binihag, pinahirapan, pinagsamantalahan at pinaslang ang mga Pinoy noong panahon ng pananakop. Dahil sa mga kahindik-hindik na pangyayari sa Sempio Mansion ay di umano maraming nagpaparinig, naglalakad, gumagalaw na upuan, sumisigaw pagsapit ng gabi at nagpapakita. Kaya mamayang gabi aming iimbestigahan ang mga misteryo at kababalaghan na nagaganap sa mansyong ito. Mga kababalaghan, ngayon kasama natin si Pon TV upang imbestigahan itong Sempio Mansion. Mga kababalaghan, bago natin pasukin itong Sempio Mansion, Anong ay pangalan ng kailangan kasama muna niya? Sorry, natin hindi ko na-capture. Hindi ko nakuha yung pangalan. Tignan natin. Sorry. ito. Mga kababalaghan, ngayon kasama natin si Pon TV upang imbestigahan itong Sempio Mansion. On Mga TV. kababalaghan, bago natin pasukin itong Sempio Mansion, ay kailangan muna nating mag-protection ritual para sa ating kaligtasan para hindi tayo maapektuhan ng mga negative energy na nandito sa bahay na ito. Sinimulan ko na ang protection ritual para kapag pumasok kami sa loob ng Sempio Mansion ay sigurado ang aming kaligtasan. Sinimulan na namin ang aming pag-explore dito sa Sempio Mansion kung saan gagamitin ko ang aking divining rod upang ma-detect kung may bakas ba ng mga entities dito pa lang sa labas ng mansyon. At hindi pa kami nakakalayo ay meron kami Anong tawag niya rito? Divining rod? Di ba ano to? Dowsing rod? At ang tawag sa mga gumagamit ito is mga dowser. Well, based yun sa research ko. Divining rod. Well, hindi ko alam, no? Na yun pala yung other term sa dowsing rod. Or hindi ko alam kung siya lang yung tumawag nun.
Pero ngayon ko lang narinig yun mga kap, yung ano, divining rod. But anyway, tuloy natin. biglang dito agad sa harapan mismo. So yun o, nag-ekis mga kap. Well, sa mga hindi alam, well, hindi naman ako hindi ako eksperto pagdating sa mga ganito. Pero ang pagkakaintindi ko, basta ang dowsing rod nag-ekis, di umano dun sa spot na yun kung saan nag-ekis yan, or so nag-cross yung dowsing rod, merong energy or possible na pinagstayan or dun madalas may dun madalas nakikita or nagpaparamdam yung isang entity. Yun yung based sa natutunan ko. Mamaya malalaman yung kanino namin natutunan yan. Mismo ng pintuan ay meron tayo na sense na negative energy. Pero pag lumagpas naman tayo dito, Wala na. Talagang sabihin itong mismo talaga. yes, ay spot na. Pagpasok man. Dito pa lang sa mismong pinto ng mansyon ay meron na ako na-detect na negative energy kung saan may mga nagpapakita at nagpaparamdam. Kaya ipagpapatuloy na namin ang aming exploration. Clip ng yun misteryo, di ba? Nagpapakita at nagpaparamdam. Kaya ipagpapatuloy na namin ang aming exploration sa loob. Tara, diretso tayo sa loob. So guys, tara, tuloy natin yung ating pag-check ng divine rod ni Kuya Rick. Tsaka meron tayo nalaman kanina na kinonfirm na na dito sa mga na-spot. Na-detect namin spot. Tinanong ko ang mga naninirahan dito sa Sempio Mansion at sinabi nila na meron nagpaparamdam doon sa mga spot na aking na-detect. Pero pansinin talaga natin yung pattern yan na parang Pagbabasa na tayo. parang palabas siya. Palabas. Napansin ko yung aking mga nadedetect na spot ay mayroong pattern. Kaya pero pantay na. Yes, pansirbahan natin. Na talagang pantay yung pattern niya. Papalabas. Pinagpatuloy namin ni Pon TV ang pag-explore dito sa Sempio Mansion. At hindi pa kami nakakalayo ay Tinatambayan ba nila sa Nakailan na? Well, hindi ko pwede naman. Pero yung ganun karami na spot, first time ko naka-encounter niya na, well, again, sinasabi ko lang naman na kasi simula pa lang, sobrang dami na nung spot na na-detect. Well, again, possible naman. Pero ang nakakapagduda kasi mga kap, yung pag-ekis ng ng dowsing rod na ito is parang alam mo, well, ayoko sabihin sinasadya Pero kasi hindi siya hindi maayos yung pagkakakross niya. Alam mo yun, minsan isang rod lang ang gagalaw, tapos e-ekis lang, magko-cross lang dun sa kabila. Hindi siya yung sabay na nagko-cross. Di ba? Ulitin natin, tingnan natin Pwedeng, baka naman ako lang. Baka naman, lang. Tingnan natin pa kami nakakalayo ay Tinatambayan ba nila? Sorry, Sempio isa pa. Mansion. At hindi pa kami nakakalayo ay Ayun yung nasa kanan, bali kaliwang kamay niya. Kumbaga nasa kanan natin, audience tayo Parang nahuli yung niya. Yung pag-ekis niya. Well, again, hindi naman nga ako eksperto or hindi ko naman sinasabi dapat talaga isabay. Pero hindi ba unusual yung ganun?
Dun sa mga marunong gumamit ng dowsing rod, paki-explain naman po. dito sa Sempio Mansion. At hindi pa kami nakakalayo ay Tinatambayan ba nila sa posible po yun. Siyempre kapag dumadaan sila dito, hindi ko na yung mga negative yes, naiiwan na nila yung bakas na yun. Ayun o, bigyan mo agad. Grabe. Ano yung lakas ng cross ng ano niya, di ba yung rad ni Kuya Rico? Hindi ba? Nakakailan na oh. Sorry, Kuya, Rick TV. Kasi, meron naman akong ibang mga nakita na na gumagamit ng dowsing rod. Pero nagbubukod tangi ka, sir, na, alam mo yon na gumamit ng dowsing rod na sunod-sunod. Pero take note sa dami ng nakapag-explore, nakapag-investigate dito sa Sempio Mansion, wala naman talagang na-declare na or nagsabi na 100% positive na may entity. I'm not saying hindi siya haunted pero walang walang nakakuha walang nakaka-capture doon ng yung talagang compelling na evidence, wala. So, kung yun ang pagbabasihan ko, parang nakakaduda na bakit yung dowsing rod mo ang daming spot na detect. Well, again, hindi ko po sinasabing fake, di ba? Pwede kong sabihin na may mali sa paggamit ng dowsing rod. Uulitin ko po ulit. Nakailang ulit na ako, no? Pero hindi po ako expert. Marami lang po talaga akong napanood na gumagamit ng dowsing rod. At siya po si Kuya Rick TV po, ang kauna-unahan kong nakita na pag-start, nakailan na ba? Almost, or 5? Or 5 na ba? 5 or more? Or 6? Hindi ko alam, no? Sunod-sunod Kahit si Sir Ed Kalwag, hindi ganito Does it mean na mas magaling kang mag-capture kaysa kay Sir Ed? Well, I mean, hindi ako gumagawa ng issue, Na-i-compare ko lang. Diba? Bumubuka ulit. Ibig sabihin, nalalapasan natin yung negative energy. So, pag nadadaanan natin yan, focus talaga siya. Yes. Kinikilabutan ako. Ayan, tingnan natin. Yun. alam mo kung bakit merong nasa-sense dito sa gamit. Dahil Nakahawa. yes, Nakahawa ka na nung kung sino ma-entity. oo, nandito. Okay. Sa aking pagdedetect, pati ang mga gamit dito sa bahay ay meron na rin bakas na negative energy. Indikasyon lamang ito. Another thing na napansin ko, kanina ko pa rin napansin, lagi niyong binabanggit na, kunyari yan, nag-cross yung dowsing rod. Lagi niyo sinasabi na negative energy. Automatic ba yon na kung saan mag-cross or basta nag-cross ang dowsing rod is negative energy? Wala bang positive na entity or energy? Lagi bang negative? Sorry kung nagiging ako, marami akong nasasabi. Kasi, parang unfair naman kung ako ang spirito na napadaan lang o nakapag-iwan nakapag-iwan ng energy or imprints doon sa lugar na hindi naman ako masamang tao o masamang multo. Bigla niyong sasabihin na na negative entity. Parang unfair naman, 'di ba? So, well, yun lang, napansin ko lang kasi
Yun nga, parang lagi bang negative? Hindi naman siguro. Or pwede lang na, hindi, sige, sabihin natin na ah, hindi kayo aware sa mga sinasabi niyo. I mean, ah, nasasabi niyo yan, kumbaga, un- subconsciously, no? Dahil syempre, nandiyan kayo, nag-investigate kayo. Siguro, ang interpretasyon niyo lagi sa lugar na haunted is mas marami ang negative entity or negative energy. Kaya siguro mas nasasabi niyo na mas madalas niyong sabihin yung negative, 'di ba? Na infested na ng negative energy ng mga entities ang lugar na ito. Mamaya guys, susubukan din natin yung ginamit natin stick. Kung magtutugma din yung detect natin. Iikutan natin to. Kung meron tayong madidetect na puhugis ng entity at i-check din ni Kuya Rick yung kanyang divine rod kung meron na kami. Nakakaramdam na ako ng alabo. Yes, Isa yung indication yan na malapit na malapit na sila. palabas na sila. Pinagpatuloy ko ang pagdedetect sa mga gamit na nandito sa bahay at Kami pa yun, no? Kasi nga, dito lang sila umiikot. So meaning, nakahawakan talaga nila yung mga gamit. kaya nagkakaroon po ng bakas na Negative energy. Nagpatuloy ako sa pagdedetect o paghahanap ng mga spot dito sa bahay nang biglang O sila dito. yes. Meron akong napanood na na may nakunan siya So, na Nagpaalam ba kayo kay Agustin? Siguro, hindi ko ano. Talagang, well, meron naman nakalagay, ano, courtesy of Agustin. Baka naman nga nagpaalam sila. Pero, tingnan natin. Kasi, sabi ko nga kanina, no, ito na naman tayo eh. Basta, ang daming nagkukross sa ano, sa dowsing rod niya, madalas mag-cross. Actually, tinitingnan ko yung kamay ni Kuya Rick TV. Napapansin ko yung movement eh. Well, hindi ko sinasabing sinasadya ano. Kumbaga, 'di ba hawak niya yung rod? Parang subconsciously, may micro movement talaga. Ito yung may micro movement na matatawag. Kasi tinan mo yung kamay. Kasi yung kamay niya, ano eh, hindi naman siya stable. Ang alam ko paki-correct na lang ako sa mga marunong mag-dowsing rod. Ang alam ko dapat naka-steady yung kamay niyo diyan and hahayaan niyo lang na yung rod ang tumuro. 'Di ba? Yung kanya hindi. Minsan nakaganon yung kamay, minsan nakabuka, nakaganon. Hindi siya ano, hindi siya pantay, hindi siya proportion. So, pag nagkaroon ng micro movement, kaya siguro ang nangyari kanina, no, paggalaw nung isang kamay niya, kaya siguro nahuli yung cross ng isang rod kanina. Well, again, hindi ko sinasabing sinasadya. Pwedeng hindi niya naman sinasadya, 'di ba? Hindi ko naman sinasabing pinepeke niya. Pero kasi, ano eh, kita niyo naman eh, may hindi pantay yung pagkakahawak niya. Nagigets niyo ako. So, kung gagalaw ka, nagmo-move yung body mo, naglalakad ka, at hindi pantay, may tendency talaga na mag-move yung isa naka-steady. Alam niyo yun? Well, yun lang yung observation ko sa ngayon, ano. Kaya siguro ganon. Kaya maraming yung sinasabi niyo na yung spot kung saan nagko-cross yung rod. Para sa akin ano eh, siguro ano ako doon, 50-50 ako doon. Pwede kasing ano lang 'yan, false positive lang 'yan na ano. Kasi nga dahil dun sa
hindi pantay na paghawak at sa micro movement. Yeah. Gasting pala eh. Sige, tingnan natin mamaya. Meron tayong makukuha na namin. Ayun, oo. Silang umalis. Di ba? Mas mataas yung nasa kanang kamay niya, Kap. Grabe! Halos lahat ang upuan. Imagine lahat ang upuan, oh. Hindi na pong ako. Grabe naman yan. So, ibig sabihin po na marami Ayun, no? bakas ng negative energy. Yan, parang mata ito, pinabutan niya. Nakita niyo ba? Yung kamay niya, parang pagka lumapit siya, tsaka niya pinagdidikit. Pansinin niyo mga Kap, ano? I mean, hindi ko alam kasi kung ako lang nakakapansin. Kasi kanina pa ako nakatutok sa kamay at yun yung nakikita ko eh. Pwede naman mali ako. Pero for me, yun yung nakikita ko talaga eh. Tayo na, ulitin natin dun sa ano. Isa pa. Ito. Ito. Imagine lahat ang upuan, oh. Tingnan niyo yung kamay, ah. Oh, lumayo siya. Hop! Marami talagang bakas ng negative energy. Diba? Nung nilapit niya. Grabe naman yan. So, ibig sabihin po na... Ay no, naiiwan pati yung kaliwang kamay mo, sir. Hindi na pong ako. Grabe naman. Nilayo. So, ibig sabihin Hop! po na... marami talagang bakas ng Naiiwan ang negative isang energy. kamay. Yan, parang mata ito, pinabutan niya. Ang alam ko kasi, mga Kap, dapat talaga ano to eh. Pantay yung kamay mo. At steady lang siya. Hindi pwedeng nakaganon minsan, nakaganon. Pag lumakad ka, magdidikit. Di ba? So, nagkakaroon ng micro movement. Nabutan na ako. Ako po sila ngayon dito. Dinetect ko ang bawat upuan at puro negative energy na siya. Samantalang yung lamesa, wala akong nadedetect. Balikan natin yung upuan. Inulit ko ang pagdedetect sa mga upuan at talagang... So, ibig sabihin, may mga upo. Detect na ako. Parang gusto ko nang gamitan. Sige, mamaya na lang. Tuloy tayo sa ano. Talaga sila sa mga upuan. So, it means po na yung mga entity na yan, Tumatambay talaga sila dito. sa upuan na yan. Ayun o. Alis lahat. Naka-exist talaga lahat. Grabe sa dapat talaga ng upuan. Yes. So guys, meaning pala, Forward natin ng konti mga kapano. Kasi based sa nakikita ko puro ano, doon lang parang halos doon lang umikot yung ano. Bakit doon lang umikot yung investigation nila sa ano? Sa RAD. Konti lang, forward Upuan natin dito sa konti. mansyon ay aking ginamitan ng divining rod. At Divining yun nga, rod. na-detect ko ang mga negative energies Okay. ng mga entities dito. oo, wala talaga. Talagang sigurado na tayo ngayon na lahat ng upuan dito. Ayan na guys. Ay may nauupo. Ay, may micro movement. Oh my God. Yung kilabot, ramdam mo habang Oo, kita mo, bumubukas siya pag mawawala sa ano, yun o, bumubuka. Tapos, Hindi. Sa aking pag-oobserba, Kasi ginagalaw mo na. Diba? ito investigasyon, meron pa akong napansin dito Tignan sa nyo kamay, mansyon. hindi naman Isang, kasi ano, hindi napapansin naman ko sa naka-steady. Hindi naman naka-steady yung kamay, yung mga sir. meron sa salamin. Ito ganyan sila. Napapansin natin, natatanong niya yung bintana from there sa kabilang. Oo nga, no? Kasi ang nangyayari po dyan, once mo na pagbukas tayo ng bintana, nakakagawa tayo ng another parang daanan. Portal. Yes, portal. Ngayon, kapag inisita natin itong salamin, makikita mo. Oo. Isang rason kung bakit maraming Diba? Bakit ganun ang pag-ekis niya? I mean, pakisagot nga ako sa mga nakakaalam mga kap. Kasi sa totoo lang, napaka-limited pa rin ng ano, understanding ko pagdating sa dowsing rod.
Tingnan nyo yung kanang kamay niya. Hop, nahuli yung rason isa, kung di ba? Isa pa. Makikita. Hop, nauna yung kaliwa. Nahuli Isang yung rason kanan. kung bakit maraming mga entities Diba? dito Di ba sa dapat Central sabay yan? Mansion. Dahil tong salamin na ito ay naging portal na ng mga Pwedeng, I mean, I don't know, no? Pwedeng mali ako. Pero, sabi ko nga sa inyo, napakalimitado ng alam ko sa dowsing rod. Kaya po ako nagtatanong. Di ba? Pero, yung nalalaman ko na limitado is, I can say naman na credible naman yung kung kanino ko siya nalaman. Di ba? Kumbaga yung credibility niya hindi na rin naman, well, I'm not saying na hindi pwedeng pagdudahan. Pero, kumbaga meron na ring napatunayan. entities. Bukas po itong salamin na to. Meron portal talaga. Yes. Tsaka obserbahan niyo po, parang may bumubukang hangin. Sige po. Obserbahan niyo lang po na wag niyo ididikit yung kamay pero Oo nga, no? concentrate lang po na Sinakyan na. Iba yung pakaramdam. yes. Yan po ibig sabihin po is yung salamin is nagiging daanan. Daanan nila. Yes. Yan po. Iba yung pakaramdam. May mararamdaman ka din sa ano yung may parang hangin na Ayun, no? Parang, dumadaloy sa alam mo yung parang merong gravity na hindi mo maintindihan na nararamdaman mo talaga. Saan ba natin? ay mga kaulan lang. Ha? Mga kaulan lang. So guys, Pinagpatuloy namin ang pag-explore dito sa Sempio Mansion kung saan sinubukan kong mag-detect ng ibang lugar Tingnan niyo yung kamay dito niya, sa mansion. At yun nga, Hindi naman wala naka-steady. akong nade-detect. Kumbaga sa sundalo, ito yung lousy na form. Diba? Kailangan lang, fix lang yung kamay mo. Hindi ko naman sinasabing kailangan diinan mo o whatnot. Pero yung naka-steady, naka-level, ay hindi. Basta mo lang siya hinawakan. Unlike lang doon sa mga upuan at doon sa talagang spot na meron ako na-detect. Wala yun. ayun, lahat ng upuan. Talagang nag-ex talaga siya. Tingnan niyo naman, pag wala sa upuan mo. Wala sa upuan. Wala sa upuan, kabuka. Pero pag tinapat mo sa upuan, Okay. This time, na ako. Sasabihin ko nang hindi ako naniniwala. Bakit? Tanongin niyo bakit, mga kap. Napansin niyo ba? Ulitin ko lang konti Nung kanina kasi hindi ko kumbaga hinahayaan ko lang. Gusto ko lang makita ng maraming beses to confirm. Tingnan niyo yung gagawin niya. talagang nag-ex talaga siya. Pumwesto, Tingnan niyo naman, pag wala sa upuan mo. Wala sa okay, upuan. lumayo, Upuan, kabuka. Pero lumiko. pag tinapat mo sa upuan, So anong mali, mga kap? Anong mali? Ito, tingin ko na. Ang dowsing rod po, pagka may na-detect, kunyari ito, yung rod, nakaturo. Pag lumakad ka, may na-detect sa kanan, kahit hindi mo galawin ang katawan mo, tuturo yan. Tuturo yan kung saan. Di ba? Yung kanya hindi, buong katawan gumagalaw. Di ba? So I can say na it's either kinokontrol niyang kusa si dowsing rod, or kung hindi man is hindi siya marunong mag-dowsing rod. Huwag po kayo magagalit. Ito yung ayon sa observation ko at ayon sa nalalaman ko. Paano ko nalaman? Sige, diretso na natin. Papakita ko na po sa inyo.
Meron po ako ditong clip. Kilala nyo po yan? Siguro naman kilala nyo. Kayo naman. Ito po yung pumunta kami ng Bit Bridge. Dinemo po yan ni Sir Ed. Panoorin natin kung anong pagkakaiba. Para maging consistent tayo. Sige, dito ako. Diba? Kusang umiikot ang dowsing rod. Dito ako. Kusang tinuturo. Naman yung direction. Tingnan mo. Diba? Dapat lalampas sana yan kung hindi na, kung nandi, Kita nyo ba mga kap? dapat lalampas yan. Gagalaw-galawin ko. Dito. Oh. Babalik. Ba't dito Kaya ako? sa yung kamay para makita nila na Ayan. Yung nakikita nyo, ito ay si Sir Bungo TV. At dun sa mga nakakaalam po, pagdating sa paranormal, alam nyo kung gaano ka-skeptic si Sir Bungo TV. At ako po ay ang nasa likod ng camera na to. Ako po yung nagvi-video nito. Diba? Tuloy natin. ang unang theory ko dyan, may micro movement yung kamay. Ayan, ayan yung sinasabi So, yon yung micro movement na sinasabi. Pero tingnan nyo kung paano ipaliwanag ni Sir Ed to. mo, tingnan natin yung micro movement. Kasi, Oh, di ba? saan yung movement ng kamay? Ayan. Tingnan nyo kung paano niya hinawakan yung yung dowsing rod, mga kap. Di ba may magnet kayo? Di ba? Naka-steady yung kamay ni Sir Ed. Ulitin natin ng konti Ayan oh. Level. Naka-steady. Movement ng kamay. Ayan. Hindi siya malayo. Di ba? Pero kung titingnan natin yung kung paano hawakan ni Sir or Kuya Rich TV yung rod. So, tingnan natin paano ko ba papakita sa inyo. Teka lang. Paano ba? Ayan. Urong natin. Urong ko lang konti para lang makita niyo mga kap. Tapos rewind ko ng konti. Ay, nasobra. Ayan. Wala sa upuan, kabuka. Nakita niyo ba mga kap kung gaano kalayo yung gap niyan? At kung gaano kalawsi ang paghawak niya? Pero pag Di ba? tinatapos sa upuan, Hop, tapos nagdikit. pansin nyo. Pagdating dito sa part na to, nagdikit. Ayan, Ayan, no. question nakabuka yung Ang lousy. Di ba? So, tingnan uli natin yung kay, video ni Sir Ed. Di ba may magnet kayo sa joke lang. So, eto, dito naman, So, yun, tumalikod. talikod tayo. Doon sa dapat, Oh. Umikot ba ang katawan ni Sir Ed? Hindi. pwede naman dito lang ito tumuro Di ba? Pero bakit dinadala nyo yung doon sa area? So, pupuntahan ko muna. So, forward natin ng konti mga kamano. Ay. Mahawak muna ako nito para Oh. walang So, binabot po sa akin yung dowsing rod. So, ito po ang dowsing rod na to, nung una kong nahawakan. Kasi, well, this was the first time na nakahawak ako ng dowsing rod. Hindi po siya magaan. Dahil kasi, nung unang
unang ano ko diyan, akala ko magaan kasi manipis. Yun ang tingin ko sa kanya, manipis. Nung hinawakan ko siya, nung inabot sa akin ni Sir Ed, may bigat din pala. So nung hinawakan ko yun at naramdaman ko yung bigat, sabi ko kung hahawakan to ng dalawang kamay, possible na magkaroon ng micro movement kung hindi ka marunong gumamit or hindi ka sanay gumamit. Yeah? So, yung micro movement, mas possible pa rin naman. Although na-explain ni Sir Ed, no? Siguro yung yung sasabihin natin, yung pagkaka-eliminate ng micro movement pagdating sa dowsing rod, siguro kasama si Sir Ed sa mga exempted. Dahil alam naman natin na ano siya, talagang bihasa naman na siya. 'Di ba? Yung way pa lang ng paghawak niya, masasabi mo na na maalam talaga. 'Di ba? Tutuloy natin 'to mga kaptang kay Kuya Rick TV. So, well, anyway, medyo mahaba na rin 'tong video eh. Pero i-forward natin ng konti kung ano pang meron. Kasi, well, ako talaga, pagdating dun sa ginawa niya is yung dowsing rod. Nung una okay pa eh. Pwede ko pang anuhin. Pero nung pinakita niya na umiikot, sumasama yung katawan niya sa pag-ikot ng rod, or actually hindi nga umiikot yung rod eh. Katawan niya ang lumiko eh. Di ba? Kaya sabi ko wala. Para sa akin to. Hindi totoo. Hindi totoo to. Dun sa iba wag kayong magagalit. Opinion ko po to. At ang sinasabi ko po is for me is this is objective facts, kasi nakita nyo kung anong pagkakaiba ng paggamit ng dowsing rod compare sa kanya at kay Sir Ed. 'Di ba? Alin ba ang mas makatotohanan doon? Yung umikot yung rod, or mas kapani-paniwala yung umikot ng kusa yung rod o nagturo yung rod kung nasa ng energy, or hawak mo yung rod at iikot yung katawan mo para maghanap. Alin ang mas doon, kapani-paniwala? 'Di ba? Right. Pag nag-i-egis talaga may madidetect talaga. 'Di ba? Katawan mo ang lumiko, sir. Ayun Grabe sila talaga dito na mga upuan, itinambayan na talaga nila. Nagkaroon na ng negative energy. Patuloy pa rin ako sa pagdetect ng mga negative energies ng mga entities dito sa mansyon na ito. At yun nga, napansin rin ni Pon TV na halos lahat ng upuan ay puno ng negative energy. Kaya maya-maya ay susubukan na namin yung kanyang ghost tube na apps para malaman namin kung meron bang mga entities na madedetect ang kanyang apps or cellphone, para malaman namin kung may mga entities dun sa lugar na yon. Ako naman, ang gagawin ko kapag may na-detect ay akin itong pupuntahan para ma-verify kung meron nga talagang negative energy na masesense doon. Sobrang dami. Compared sa last pinuntahan natin, talagang may mga nauupo. So guys, parang na-excite na akong gamitin. Yes. Try natin gamitin ulit yung mistake na ginamit natin. Then pag may na-detect tayo na motion o yung nag-green stick, pupuntahan ni Kuya Ray. Punta ka guys. Sinumulat Kung natatandaan nyo kanina mga ito yung ito ba yung sinasabi niya kanina na gustong-gusto niya nang gamitin. Kala ko kung anong gagamitin niya.
Cellphone app lang din nang pala. gamitin ni Pon TV ang kanyang Ghost Tube para malaman Ghost kung Tube? may mga entity sa paligid. Maya-maya lang konti ay meron nang na-detect si Pon TV. Ayun. Teka. May na-detect ang Ghost Tube apps ni Pon TV sa likod ng sopa. Kaya maya-maya lang ay agad ko itong pinuntahan upang i-detect kung meron nga ba talagang entity na dumaan o nag-stay doon. Bit parang yung kamay mo ang nagdikit. Di gaano kasi nakita eh. I-detect kung meron nga ba talagang entity na dumaan o nag-stay doon. Grabe. Ayun, meron. Wala ito, wala tayo, to. guys. Balikan natin yung pinuntahan natin kaninang isang place at titignan natin kung meron tayong madidetect na ayun, kita nyo guys ha. Ayun. Forward na natin mga kap. Kita nyo. Forward na natin ano. Alam niyo naman na ang stand ko pagdating sa Ghost Tube. I mean, may magsasabi niya na ano, na pwede. Siguro pwede, pero napaka-slim ng chance. Di ba? Sasabihin ng ibang ano diyan, meron ng mga legit na gumagamit. Meron naman. Hindi ko naman sinasabing wala. Pero ang sinasabi ko is hindi to reliable. Di ba? Well, ako, bahala kayo kung maniniwala kayo dyan. Di ba? So, forward na natin ano, kasi wala naman yung Ghost Tube. Doon tayo, ano pa bang gagawin nila? Aside sa maglokohan. Joke lang po. Meron pa ba? Puro gusto nakikita ko. Ano to? Yung pendulum, to pala. Meron pala sila nito. Tingnan natin, ano? Ang alam ko kasi ang pendulum, paggamit ng pendulum, meron na itong isang ano, yung isang YouTuber din or ano din, content creator din na gumagamit nito. Mas malaki nga yung ano niya eh. Yung pendulum niya eh. May micro movement din to. Kahit ako kaya kong gawin to eh. Pero panoorin natin ano, kung paano nyo gagawin. Sa mga tanong na itatanong si Kuya Rex, samahan niyo kami. Tulad ng lagi kong ginagawa kapag ako'y nagpe-pendulum ritual ay nagpopoder muna ako sa aking sarili upang maproteksyonan ko ang aking sarili laban sa mga entities na dadaan sa akin bago sila makasagot sa aking mga tanong. Kailangan ko ng protection sa aking sarili. Gusto ko lang makita yung kamay niya mga kap. Di na ako nag-aksaya ng oras kaya sisimulan ko na ang pagtatanong sa mga entities na nandito sa Sempio Mansion. Hindi kami pumunta dito para makipag-away. Dito kami upang mag-explore lamang dito sa inyong lugar at ipakita sa aming mga viewers na nag-exist kayo. Una naming tanong, Okay lang ba sa inyo na nandito kami ngayon? okay lang ba sa inyo na nandito kami ngayon? Di namin inaasahan na gantong kabilis sasagot ang mga entities dito sa Sempio Mansion. Wala pong hangin dito. Walang kahang-hang dito talaga. Walang kahangin-hangin, pero may movement yung kamay mo, sir. Kita nyo ba mga kap? Tingnan nyo yung kamay Wala pong hangin Pag-focus ng kamay dito, bandang taas. Ayan oh, Talaga. gumagalaw eh. So yes. Yes. Salamat. Okay. Pahintuin nyo na po, stop na. Pero, pag sinasabi ko yung stop, humihinto talaga siya. Okay, Asan? tanong. Mga kaluluwa pa kayo nandito. Yan, bilisin na sumugot. Ayan oh, daliri pa lang. Yes. Okay. Paano yun yung nablong malak? Wala na to, ano. Ang ano kasi mga kap, no. Magkalinawan tayo pagdating sa ganyan. Mahirap kasi paniwalaan yan. Yung pendulum na yan. Lalo na yung human pendulum. Lalo na yon na, alam mo yun, na sinasabi na spirit daw magko-control sa katawan ng tao. Diba? Mahirap yun. Mahirap ano yun.
Kung merong makakapag-explain ng malinaw at kapani-paniwala sa akin nun, siguro, baka maniwala ako. Pero, kasi ang claim pa, walang possession. Di ba? Walang ganon, for me. Di ba? Kasi lahat ng, ang alam ko, based sa research ko, ang spirit, bago makontrol ang katawan ng tao, kailangan may possession Yung kanila daw, wala. Well, anyway, balik tayo dito sa pendulum na, yun, yung pendant mismo ang gamit. Mas okay siguro kung gagawin nyo yan, no? Well, again, hindi ko naman tinutuldukan na yung possibility na pwede din naman nga. Pero, may isang pwedeng gawin para mas kapani-paniwala yan. Maglagay kayo ng dun sa may, di ba may board kayo? Gawa kayo kahit na yung plyboard lang. Tapos lagyan nyo siya ng yung maliit na pole. Tapos yung may pagsasabitan kayo, isabit nyo. Yung yung pendulum nyo, yung kwintas nyo. At hayaan nyo siya dun, tsaka kayo magtanong. Pero yung hawak ng kamay, yun? X yun. Laging may yun. Oops. Pag hawak nyo yung pendulum, lagi yung yun, laging questionable lagi yun. Kaduda-duda lagi yun. Kasi ang kamay ng tao, may pasmado ka man o hindi, may micro movement yan. Di ba? So kung ang gagawin nyo ay, yun nga, yung may maliit kayong pole, isasabit nyo doon, hayaan yung mag-sway yung kwintas doon mag-isa, nang hindi nyo hawak. Yun ang kapani-paniwala. Di ba? Well, yun kung gusto nyo talagang i-prove sa audience nyo na meron, na totoo yung ginagawa nyo. Di ba? Kasi mahirap ang mahirap ipaliwanag yung ganyan. Lalo na ngayon, di ba? Doon sa mga nakita natin kanina, sa dowsing rod na lang Ang dowsing rod, tutusin, dapat siya ang nagtuturo ng kung nasan yung yung energy. Bit yung kanya hindi, buong katawan liliko Oh, walang nakakita dito, liko tayo rito. X yun. Di ba? Nakita naman natin kung paano ginawa ni Sir Ed. I mean, hindi ko naman sinasabi na 100% totoo yung kay Sir Ed. Pero sa pagiging compelling lang, mas kapani-paniwala yun. Mas nakaka-amaze yung kay Sir Ed. Di ba? Kasi kusan lumiliko yung rod. Bahala kayo kung maniniwala kayo doon sa pag dowsing rod ni Kuya Rick TV Pero yun nga, sa ako kasi hindi talaga. So, saka Sempio Mansion kasi, sabi ko nga sa inyo, marami nang pumunta dyan. At wala naman nakapaglabas ng, yun as in compelling na evidence na active siya. I'm not saying na hindi siya haunted. Pero, yung pinakita ni Kuya Rick TV na yung dami ng na-detect na spot na may dapat active na yan Yeah? So, meron pa ba ako tayo na iwan? Bahala na kayo mga kap kung maniniwala kayo. Ako, eki sa akin yan. Ngayon, Sir Kuya Rick TV. O, doon sa kasama niya ng pangalan? Pons ba? Sorry, hindi ko matandaan kung sino ka man, sir.
Ngayon, Kuya Rix TV at saka dun sa kasama niya, kung makakarating sa inyo itong video ko na to, well, okay naman ako for explanation, which is mas maganda yon. Parehas tayo magbe-benefits. Bakit? Yung sa akin, yung mga tanong ko sa utak ko, masasagot nyo. At sa part nyo naman, makiklear nyo yung side nyo. Kung ano ba nangyari talaga dun sa video na yon. Kung papatunayan nyo sa akin na totoo yun, kung magagawa nyo yun, well, di okay yun. Win-win situation yun. Nasagot nyo yung tanong ko. Na-redeem nyo, na ano nyo yung sarili nyo, na-prove nyo yung totoo, di ba? So, yun lang naman. So, yan, inabot tayo ng almost 1 hour, no, mga kap. So, kung umabot kayo dito sa part na to, mga kap, maraming salamat sa panonood. Yun lang muna siguro ngayon. Hindi na natin tatapusin yung video kasi, alam niyo na yung stand ko. Talagang nakita ko lang siya, na-curious ako kasi, to be honest, bukod kay Sir Ed, ngayon na lang ulit ako nakakita ng gumamit na, yung alam mo yung ibang tao na gumagamit ng dowsing rod bukod kay Sir Ed. Kasi ang alam ko Sir Ed lang, Sir Ed na lang ang nakikita kong gumagamit. I'm not saying natitira, inano ko yan kumbaga, sa lahat ng paranormal investigators, siya na lang yung nakikita ko na may dowsing rod. So, kaya na-curious din ako dito sa video ni Kuya Rix TV. So, again, mga kap, maraming salamat. Kita-kita tayo ulit sa susunod na video. Sa mundong ito, lahat ay kaya mo. Ang iyong tinanim ay siguradong lalago. Libo-libong bagay, di mo pala. Siguradong lalago. Maraming bagay, maraming katanungan. Libo-libong bagay, di mo pala. Maraming bagay, maraming katanungan. Libo-libong bagay, di mo pala. Maraming bagay, maraming katanungan.